Siguradong magiging mainit po ang usapan kapag pinagsama mo ang dalawang malalaking pangalan sa mundo ng ekonomiya at politika. At yan po ay sina Donald Trump at Peter Schiff, lalo na kung ang topic ay tungkol kay Bitcoin. Kamakailan lamang matapos po ang Crypto Summit, inihayag ni Pangulong Trump ang plano niyang lumikha o gumawa ng isang US Strategic Bitcoin Reserve. Isang hakbang na agad namang pinagtawanan ng kilalang Bitcoin critic na si Ginoong Peter Schiff. Sa halip na seryosong tugunan ang balita, nagbiro pa siya na siya rin ay lilikha o gagawa ng kanyang sariling Bitcoin Reserve. Pero bakit ganito na lang ang reaksyon niya? Ano nga ba ang nangyari sa Crypto Summit? At higit sa lahat ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang reaksyon ni Ginoong Peter Schiff sa Strategic Bitcoin Reserve ni Pangulong Trump? Para sa mga hindi pamilyar kay Ginoong Peter Schiff, isa po siyang economist at saka gold advocate na matagal ng kritiko ng Bitcoin. Ayon sa kanya ay walang tunay na halaga ang Bitcoin kumpara sa ginto at isa lamang daw po itong speculative asset na sa huli ay babagsak din. Kaya naman ay hindi na nakakagulat na tinawanan niya ang plano ni Pangulong Trump na magkaroon ng isang strategic Bitcoin reserve. Sa kanyang post sa X, dating Twitter, ay sinabi po ni Ginoong Schiff ng pabiro. Yan po yung kanyang actual na post. I decided to create my own strategic Bitcoin reserve. Like the US government, I'm developing a budget-neutral strategy for acquiring my Bitcoin at no incremental cost. Phase 1 of my strategy is inviting contributions to my reserve. Yan, napagdesisyonan daw po niya na gumawa siya ng kanyang sariling strategic Bitcoin reserve. Tulad daw po ng gobyerno ng US, gagamit daw siya ng budget-neutral strategy para makuha ang Bitcoin niya nang walang dagdag na gastos. Ang unang phase ng kanyang plano ay ang tumanggap ng kontribusyon para sa reserve na ito. Bukod dito, ay ibinahagi niya ang kanyang crypto wallet address. Ayan, nandyan po sa ibaba. Tila hinihikayat niya ang mga tao na magpadala ng Bitcoin sa kanya. Ngunit imbis na Bitcoin, may ilang nagpadala sa kanya ng Solana na lalo pang nagpasaya sa kanya at sinabing mukhang mas mabilis ang blockchain kaysa Bitcoin. Ayan. Dahil po sa kanyang mga post, maraming nalito kung seryoso ba siya o binibiro lang niya ang publiko. May ilan pang nagtanong kung na-hack ang account niya. Pero agad niyang nilinaw na ito ay bahagi lang ng kanyang trademark na satirical humor. Ngayon ay ano po ang nangyari sa Crypto Summit at sa Strategic Bitcoin Reserve? Yan, bukod po sa usapang pambabatikos ni Ginoong Schiff, isa pang malaking balita sa mundo ng crypto ay ang Crypto Summit, kung saan ay inilatag ang ilang updates tungkol po sa Bitcoin Reserve. Matapos ang executive order ni Pangulong Trump na naglalayong lumikha ng isang Bitcoin Reserve para sa bansa, mataas ang naging expectation ng mga investors. Ngunit sa halip na malaking Bitcoin acquisition, mas marami pong regulasyon ang tinalakay. Kaya yan, yung mga key takeaways mula po sa Crypto Summit ay ang US Bitcoin Holdings. Yan, ibinunyag po na kasalukuyang may hawak na $17 billion na halaga ng Bitcoin ang gobyerno ng US. And maliban po dyan ay ang pagbabago ng patakaran. Sinabi po ni Pangulong Trump na hindi na po ibebenta ng gobyerno ang kanilang BTC holdings, taliwas sa ginawa ng dating administrasyon. At nandyan na rin yung stable bill at saka crypto regulations. Dito ay tinalakay rin ang panukalang batas patungkol sa stable coins at mas malinaw na crypto regulations para gawing crypto friendly ang US. At ang panghuli ay tungkol po sa walang gagastusin ang taxpayers. Yan, ipinangako ni Pangulong Trump na hindi po gagamit ng taxpayer funds para sa Bitcoin Reserve. Kaya bagamat hindi ito ang eksaktong inaasahan ng maraming investors, nananatiling mataas po ang kumpiyansa ng market, lalo na matapos itong ihayag ni Pangulong Trump. Ngayon ay ano po ang mas malalim na kritisismo ni Ginoong Peter Schiff? Ayan. Hindi lang simpleng joke ang ginawa ni Ginoong Schiff. May mas malalim siyang punto kung bakit siya kontra sa Bitcoin Reserve.
Ayon sa kanya, ang hakbang ng gobyerno ng US ay maaaring makasama sa US dollar at magdulot daw ng kawalang tiwala sa fiat currency. Kaya, ayan, ito po yung kanyang aktual na sinabi. If Bitcoin success depends on the failure of the US dollar, then this move only accelerates the dollar's decline. Gold, not Bitcoin, will ultimately be the real winner. Yan, sabi niya ay kung ang Bitcoin ay nagtatagumpay dahil sa pagbagsak ng US dollar, mas pinapabilis lang daw ng gobyerno ang pagbagsak ng kanilang sariling pera. At sa huli, ginto pa rin ang siyang mananalo bilang tunay na store of value. Hindi na po bago ang ganitong argumento mula kay Ginoong Schiff na matagal nang pinapanigan ang ginto kaysa sa Bitcoin. Para sa kanya, ang pagpasok po ng gobyerno sa crypto ay hindi magandang senyales at maaaring magdulot po ng mas maraming economic risk kaysa benefits. Ngayon ay ano naman po ang reaksyon ng crypto market? Sa kabila ng pangungutya ni Ginoong Schiff, tila hindi ito nakaapekto sa market sentiment. Sa katunayan, matapos po ang announcement ni Pangulong Trump, tumaas ang presyo ni Bitcoin sa $91,000 na isang bagong all-time high matapos po ang ilang linggong price consolidation. Maraming crypto enthusiasts ang naniniwala na ito ay patunay na ang Bitcoin ay patuloy na nagiging isang mahalagang asset sa global economy. At habang may tulad ni Ginoong Schiff na kontra pa rin dito, hindi maikakaila na unti-unti nang nagiging bahagi ng mainstream financial system ay ang Bitcoin. Yan. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Ayan, una ay ang mas malawak na adoption para kay Bitcoin. Dahil sa mga hakbang ng US government, posibleng mas maraming bansa ang sumunod at lumikha rin ng kanilang mga sariling crypto reserves. Kung mangyayari ito, maaaring magpatuloy ang pagtaas ng halaga ng Bitcoin na makikinabang ang mga Pinoy na may hawak na Bitcoin o nag-hold ng Bitcoin. Pangalawa ay ang mas malinaw na crypto regulations. Habang ang US ay nagtatakda ng mga bagong batas para sa crypto, maaaring maimpluwensyahan din nito ang regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP sa crypto trading at saka taxation. Pangatlo ay ang mas malaking interest mula sa local investors. Habang patuloy po na lumalakas ang global trust kay Bitcoin, mas maraming Pilipino ang maaaring mag-invest sa crypto bilang isang alternative asset. At ang panghuli ay ang posibleng epekto sa ating sariling pera na Philippine peso. Ayan, kung tama po ang sinasabi ni Ginoong Schiff na maaaring bumagsak ang fiat currency dahil sa Bitcoin adoption, dapat din nating pag-isipan kung paano po makakaapekto ito sa halaga ng ating sariling pera. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang nangyayaring debate sa pagitan ni Ginoong Peter Schiff at Donald Trump ay isang magandang halimbawa ng magkasalungat na pananaw tungkol sa hinaharap ni Bitcoin. Habang ang isang kampo ay naniniwalang ang crypto ay isang mahalagang innovation, may ilan namang naniniwalang ito ay isang bubble na pwedeng sumabog anumang oras. Ngunit kung pagbabasihan natin ay ang galaw ng market, malinaw na ang kumpiyansa ng mga investors ay nasa panig ni Bitcoin. Habang may mga kritiko pa rin tulad ni Ginoong Schiff, hindi ito sapat upang pigilan ang paglago ng crypto industry. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, ang pinakamagandang gawin po natin ay ang manatiling updated sa mga balita at patuloy na mag-aral ng tamang investment strategies upang masulit ang opportunities sa cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.